Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi pa aprobado ng Kongreso ang kontrobersyal na Maharlika Investment Fund. Pero balak na raw ni Pangulong Bongbong Marcos na ibida yan sa World Economic Forum sa Switzerland. Sabi ng DFA, nirerespeto raw ng Pangulo ang proseso ng Kongreso. Pero inaasahan daw nilang makakatulong ang pagtalakay nito sa International Forum para makapagdesisyon kung kailangan nga ba ang Sovereign Wealth Fund. At yan po ang tinutukan ni JP Soriano. Sa susunod na linggo, lilipad papuntang Davos, Switzerland si Pangulong Bongbong Marcos para dumalo sa World Economic Forum o WEF. Inaasahang dadalo roon ang hindi bababa sa 52 na presidente at prime ministers, finance, foreign at trade ministers at mahigit 600 CEOs at business leaders. Ayon sa Department of Foreign Affairs, inaasahang ilalaad roon ng Pangulo ang tungkol sa isinusulong na Maharlika Investment Fund o Sovereign Wealth Fund. They will hear it directly from the President, what the fundamentals that we have, and that lead us to decide that we should have a Sovereign Wealth Fund. Hindi pa aprobado ng Kongreso ang Maharlika Fund. May ilang sektor din na nagpahayag ng pagkabahala ukol sa pagmumula ng pondo at kung paano ito pangangasiwaan. Pero ayon sa DFA, we have the fullest respect for the congressional process, but the broad strokes of it, the President has a very, very good grasp of what he wants to achieve, whatever form the Sovereign Wealth Fund finally takes. What's very important is it's an investment in the future. Sa press conference, tinanong din ang DFA kung hindi raw ba nangangamba ang Administrasyong Marcos na muling mabuhay ang issue ng Swiss accounts ng pamilya Marcos sa pagbisita niya sa Switzerland. Batay sa government records, aabot sa mahigit 658 million US dollars ang Swiss deposits si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa Switzerland. Pero naibalik na ito sa Pilipinas noon pang 1998 matapos maglabas ang Swiss Supreme Court ng desisyon noong 1997 na of criminal provenance ang mga account. Meron po tayong malinaw na framework for legal cooperation with Switzerland. Nag-negotiate po tayo ng mga agreements for cooperation on legal matters, on including even yung mga matters that may relate to this issue that you are referring to. And none of those mechanisms have been triggered by the Swiss government or anything. Sabi ng Palasyo at DFA, nakasentro ang atensyon ng Pangulo sa pagsusulong ng adhikain kaugnay ng food security, nutrition, energy at climate action. Inaasahang makakadialogo ng Pangulo ang Presidente ng South Africa, Prime Minister ng Belgium, Presidente ng European Commission at iba pang world economic leaders. Sa January 15, araw ng linggo ang alis ng Pangulo papuntang Switzerland. Ito na ang ika-8 foreign trip niya simula ng manungkulan bilang Pangulo. At bukod sa pagtalakay ng mahalagang issue sa ekonomiya sa World Economic Forum, magkakaroon din ng pagkakataon ng mga Pinoy sa Switzerland na makahalubilo ang Pangulo sa ilang nakaschedule na PhilCom events doon. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok, 24 Oras. Nagtaas presyo na sa ilang pamilihan ang itlog. Namura sanang mapagkukunan ng protina bukod sa baboy at manok. Pero ipinagtataka yan ng samahan ng mga nag-aalaga ng paitlugang manok. Mababa naman daw nila ang farm gate price. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ngayong araw hanggang higit 200 piso ang kilo ng karning manok at hanggang 400 piso ang kilo ng karning baboy sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Alternatibo sanang mapagkukunan ng protina ang itlog. Pero pati yan, nagmahal na rin. 9 pesos and 60 centavos yan itong Biyernes, bagamat naglalaro na lang sa 7 piso hanggang 9 na piso kada medium size na itlog base sa monitoring ng Department of Agriculture ngayong araw. Ikinagulat yan ng Philippine Egg Board na samahan ng mga nag-aalaga ng paitluging manok, lalo't nasa hanggang higit 7 piso lang daw ang farm gate price ngayon. Sentimo lang ang dinadagdag hanggang sa market eh. Pero ngayon, napakalaki na niyan. Yung nagtitinda sa palengke, binabawi nila para makuha nila yung dating kita.
by increasing their margin. Buhat ng tumaas ang presyo ng mga itlog sa pwestong ito sa Visayas Wet and Dry Market, pinakamabenta na raw ang tinatawag nilang PL size na nagkakahalaga ng 7 pesos and 20 centavos. Napakaliit kumpara sa kanilang jumbo size na nagkakahalaga ng 9 pesos kada piraso. Ang PL or pulley size ay may timbang lang na 46 hanggang 50 grams. Tumataas na production cost ang ikinatwira ng isang wholesaler ng itlog na nag-aalaga ng paitloging manok. Maraming nagsarang poultry dahil sa mahal ng patuka. Napipilitang magsara iba. Mas mahal naman sa mga retailer o nagbebenta ng tingi. Puhunan, mga 9 something nang kaya binibenta namin 10. Siguro mga 9.50. Kaya 10 na talaga benta namin. Ito yung itlog na nabili natin sa Visayas Wet and Dry Market sa halagang 7 pesos and 20 centavos. Sinliit na niyan ang binibenta sa ilang tindahan gaya rito. Ang mahal na itlog, ramdam na sa ibang negosyo tulad sa karinderyang ito. 12 pesos ang pritong itlog pero hindi malaki. Ina-adjust namin ng ng size. Halimbawa, Ma'am, yung large, ginawa namin medium ngayon. Para yung presyo, hipahin ng mga customer namin. 12 pesos na rin ang kwek-kwek sa pwesto ni Mang Erwin na 10 pesos lang ang benta noong nakaraang buwan. Dati, nakakuha po lang namin sila ng 7 or 8 ngayon. Nasa 10 na po per pieces. Ano mang presyohan, totoo pa rin daw na sa produksyon pa lang na itlog, may ilang hamon na. Nasa low side tayo ng production dahil nga nabanggit yung mga nangyari, maraming nalugi. Itong mga dadating na panahon siguro in a year, hindi na kami malulugi, pero mataas pa rin yung cost of production. Paliwanag naman ng Department of Agriculture, tumaas din ang demand, tapos nagkaroon din po ng problema sa produksyon, pero kami po'y makikipag-ugnayan sa egg board kung ano pong nararapat para ma-address po ito. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. 5 lugar na sa bansa ang isinailalim sa state of calamity dahil sa kabi-kabilang pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa pag-ulan dala ng low pressure area. Kabi-kabila pa rin ang ikinakasang rescue operation kasama na ang pagsagip sa 3 taga-Bohol matapos tumaob ang sinakyan nilang bangka. Yan ang tinutukan ni Cedric Castillo. Mistulang inaanod lang na balsa ang namataan sa gitna ng dagat sa bayan ng Getafe sa Bohol. Pero mga residente pala sila na kailangang saklolohan matapos pataubin ng malalakas na alon ang sinasakyan nilang pump boat. Ligtas na ang 3 na pauwi lang daw sana sa Nasingin Island matapos silang mamalengke sa bayan. Sa Talisay, Negros Occidental naman, sugatan ang isang 8 taong gulang matapos mabagsakan ang kanilang bahay ng gumuhong lupa. Epekto pa rin yan ng walang tigil na pag-ulan na dahilan din kaya suspendido ang klase roon. Masungit din ang panahon sa ilang bahagi ng Mindanao, gaya sa Zamboanga City kung saan kabi-kabilang rescue operation ang ikinasa matapos anurin ng baha ang ilang bahay. Pati sa bayan ng Godod sa Zamboanga del Norte kung saan sinuong ng mga estudyante ang hanggang tuhod na baha matapos kansilahin ang mga klase. Sa bayan ng Kalamansig sa Sultan Kudarat, pahirapan ang paglikas sa mga residente dahil sa walang tigil na ulan na sinabayan pa ng malalakas na alon. Sa pinakahuling situation report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umakyat na sa 5 lugar ang isinailalim sa state of calamity dahil sa malawakang mga pagbaha at pagguho ng lupa. Meron po tayong 167 areas na nag-report na meron pa rin po tubig baha o may presence o lubog pa rin po sa tubig baha, no? At ang karamihan po dyan ay nasa Region 8. Dahil nga po ay tuloy-tuloy pa rin po pag-ulan, kapag meron na pong abiso, lumisas po tayo para makaiwas pa po tayo sa dagdag na sakuna pa po. Magpapatuloy ang masungit na panahon sa mga sinasalantang lugar dahil ayon sa Pag-asa, mabagal pa rin ang galaw ng low pressure area. Dito sa may bandang Eastern and Central Visayas at maging sa ilang bahagi ng northeastern part ng Mindanao at maging sa portion ng Bicol region, asahan natin yung mga pag-ulan, combined effects ng shear line at ng low pressure sa darating na sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Paano naman kaya kung maglapit ang umiiral na shear line at LPA?
Ayon sa Pag-asa, posible raw na makabuti ito. Ang shear line kasi, it's a boundary of cold and warm air. At karaniwang kapag tumatama dito yung mga low pressure, yung mga independent na low pressure, may tendency ma-absorb na nitong shear line or tuluyan ng humina. Ayon pa sa Pag-asa, dahil na rin sa umiiral na La Nina phenomenon, kaya nakararanas ngayon ng bahagyang mas mataas kaysa sa normal na pag-uulan sa ilang bahagi ng bansa. Asahan daw na magpapatuloy ang ganitong kondisyon hanggang sa susunod na buwan. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras. Unti-unti pong lumalakas ang halaga ng piso kontra dolyar na tumuntong ulit sa 54 peso level kahapon. Ano naman kayang epekto niyan sa presyo ng ilang produkto gaya ng kuryente at petrolyo? Alamin po natin sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Nakakatanggap si Mang Conrado ng $200 na allowance kada buwan galing sa kanyang anak sa Amerika. Masaya siya sa dagdag na panggastos, pero malungkot sa paglakas ng piso ngayon. Malungkot ako kasi limit yung makukuha ko doon sa pera ko na dating mataas. 54.80 ang palitan ng piso at dolyar nitong January 11. Bagamat mas mahina pa rin ito kumpara noong Enero ng nakaraang taon, kung kailan nasa 51 pesos ang palitan, malayo na ito sa pagkalugmok na inabot noong Oktubre nang pumalo ang palitan sa 59 pesos kada dolyar. Ayon sa isang ekonomista, halo-halo ang dahilan kung bakit lumalakas ang piso, kasama na rito ang pagbaba ng inflation sa Amerika. Kasi yung dolyar, Tina, bumaba na talaga. No? Kasi napakalakas ng dolyar, lalo na last year. Kasi agresibo yung pag-increase ng interest rates ng US Central Bank, yung Federal Reserve. No? Kasi medyo gumanda na yung data sa Amerika. Nagbunga na yung efforts ng mga central banks. Kasi nagtataas sila ng interest rates, sa kagustuhan nila, pababain yung elevated na inflation. So bumababa na yung inflation sa Amerika. Nakatulong din anya ang pagpasok ng dolyar sa ating bansa dahil sa mga remittance ng mga OFW. Kada taon, sabi ni Rica Fort, mahigit $35 billion ang remittances galing sa mga OFW, habang mahigit $30 billion naman ang kita sa BPO o Business Process Outsourcing. Marami kasing nagdatingan na dolyar noong holiday. Pagdating ng fourth quarter, remittance season na, export season, pati yung mga those earning dollars, nagko-convert sila. Napalakas din daw ang piso sa pagpasok ng mga dayuhang mamumuhunan sa bansa. Gumaganda rin kasi yung economic data, like yung foreign direct investments. Kalalabas lang nun, no? The other day. The highest in 6 months. 900 million. Nainganyo na yung mga foreign investors na umasok sa ating bansa eh. Kasi dollars yung ginagamit nila. Sabi ng Meralco, may epekto raw ang paglakas ng piso sa presyo ng kuryente dahil nakabase sa dolyar ang presyuhan sa power supply agreements. Sabi naman ng DOE, mapapababa rin daw ang presyo ng mga produktong petrolyo sa paglakas ng piso. Humihina ang dollar against sa atin at an average of 85 centavos. Nakakatulong siyang mas pababain. For example, sa gasoline, meron po tayong January 11 na $90 per barrel. So, imagine, 90 times 85 centavo, yun ang hindi natin binabayaran. Dahil bumaba eh. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Hinamon ng grupong Human Rights Watch si Pangulong Bongbong Marcos na panagutin si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa inilunsad nitong gera kontra droga. Yan daw ay kung talagang binibigyang halaga ng kasalukuyang administrasyon ang isyu ng karapatang pantao sa bansa. Nakatutok si Salima Refran. Sa World Report 2022 ng Human Rights Watch, wala umanong pagbabago sa sitwasyon ng karapatang pantao sa Pilipinas sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos. Nag-iba man daw ng tono, nagpapatuloy pa rin ang giyera kontra drogang sinimulan ng Administrasyong Duterte. What we have seen is literally a handful of cases where a prosecution has taken place. Despite claims from the Marcos administration that they care about this, in fact, they're not really doing anything to stop it. And the actual order which initiated the war on drugs is still in operation in the Philippines. So the reality is nothing has changed. Kung gusto raw ng pamahalaan ay ipakitang seryoso sila sa mga isyu ng karapatang pantao, there needs to be accountability
for all of these extrajudicial killings that have occurred in the Philippines. And so, it's not going to be easy, but, I think that this does need to be a priority for the Marcos administration. Kabilang daw dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte na iniimbestigahan ng International Criminal Court. Hindi rin daw nakatutulong na kulang pa ang inappoint ni Marcos sa CHR na mayroon palang isang chairperson at isang commissioner. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng Malacanang. Pero nang humarap noon sa United Nations Human Rights Council, iginiit ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na may mga ginagawang reforma ang gobyerno ng Pilipinas para sa pagkamit ng hustisya at pagpapatupad ng batas. Gayunman, dati na ring hiniling ng Pilipinas sa ICC na itigil na ang investigasyon sa war on drugs noong Administrasyong Duterte dahil wala umanong jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas at hindi naman umano maituturing na crimes against humanity ang mga pagpatay noon. Si dating Pangulong Duterte naman, dati na ring sinasabi na hindi siya magpapasailalim sa sinumang banyagang hukom o korte. Sinusubukan din ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ng CHR. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra, nakatutok 24 oras. Ang gulong sabotahe sa airport ang gustong ipasilip ng liderato ng Senado. Pero giit ng Civil Aviation Authority of the Philippines, walang cyber attack sa airspace shutdown nitong Enero 1. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Vicky, pinutakti nga ng tanong ng mga senador ang CAAP kaugnay sa aberyang nangyari sa NAIA noong bagong taon. Ayon po sa CAAP ay circuit breaker ang naging problema, bagay na ikinadismaya ng ilang senador. Giit ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa hearing ng Senado, unlikely o mukhang hindi cyber attack ang aberya sa air traffic control ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA noong January 1. Sirang circuit breaker daw ang dahilan kaya huminto ang CNS-ATM o Communications Navigation and Surveillance Systems for Air Traffic Management. The issue was a faulty signal coming from a damaged circuit breaker. That's the red one. Cybercrime Investigation and Coordinating Center, or CICC, conducted a parallel investigation of the incident on 3 January 2023. The result indicates that the incident is unlikely due to a cyber attack. However, the damaged circuit breaker and power transfer switch were turned over to them for forensic investigation. Sumasa ilalim na sa forensics investigation ang circuit breaker, kasunod ng sobrang kuryente raw na nagdulot ng aberya. Can we be assured that this 380 surge in that particular circuit breaker will not happen again? What we have done is to replace the circuit breaker. Pinalitan po namin ng maayos ng circuit breaker. Ang nangyari po kasi nung nagkaroon ng 380 volts, mayroon pang nasirang mga equipment dito sa downstream. Pero ayaw pabitawan ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang anggulong baka sabotahe ang nangyari. Hindi ko po maintindihan na wala pong CCTV doon sa pinakamaselan lugar nitong mga equipment na ito. Na hindi po natin alam na baka may double agent na dyan, hindi natin alam. May isang tao dyan that actually sabotage the equipment. We could never know. Ayon kay dating Transportation Secretary Arthur Tugade, mula 2020 ay CAAP na ang responsable sa maintenance ng CNS-ATM. Hindi na pirmahan ang service agreement sa Thales Group na eksperto sa maintenance ito dahil hindi sila magkasundo ng Department of Transportation sa bayarin. We're not willing to enter into a new contract until we have resolved the outstanding claims of the existing contract. Sabi ng CAAP, kaya naman nila ang maintenance pero makatutulong daw kung may third party na magsasagawa rito.
Muli ring humingi ng paumanhin ng CAAP at inako ang responsibilidad sa perwisyong nakaapekto sa 300 flights at 65,000 passengers. Ayon kay Senadora Grace Poe, iimbestigahan din nila kung napangalagaan ang karapatan ng mga pasahero ayon sa itinakda ng Air Passenger Bill of Rights. The Air Passenger Bill of Rights mandates the passenger's right to full reimbursement in case of flight cancellation kung kasalanan ng airline. Pero kung force majeure, wala namang kinalaman yung airline at ang gobyerno may problema, ano ang makukuha ng ating mga pasahero at ano ang nakuha nila? Vicky, sa pagtatanong naman ni Senador Sherwin Gatchalian sa CICC o Cybercrime Investigation and Coordination Center, lumabas na wala pang formal na investigasyon kung meron bang cyber attack o wala. Kaya sabi ni Gatchalian ay masyado pang maaga para i-rule out ang anggulong ito. Yan muna po pinakahuling ulat mula dito sa Senado. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. At good news po sa mga commuter, posibleng ibalik na ang libreng sakay dahil may inilabas na bagong pondo. Ang ilang tricycle driver naman makatatanggap ng ayuda. At nakatutok si Rafi Tima. 2021 pa raw siya nagsumiti ng pangalan para makatanggap ng pangakong fuel subsidy ng gobyerno. Kaya naman halos nakalimutan na niya yan at nagulat na lang nang may pumasok na 1,000 piso sa kanyang mobile account. Ang sabi sa amin, sir, yun daw po yung fuel subsidy ng national government na worth 6,500. 6,500? 6,500, sir. Yun po yung pagkakasabi sa amin. Pero ang dumating sa inyo? Ang dumating sa amin, sir, 1,000 lang po. Okay na rin, sir, kasi halos hindi na rin nga po namin inaasahan na may darating sa amin na ganun eh. Kasi sa sobrang tagal na po. Pero sa kanilang 7,000 miyembro, nasa 100 pa lang daw ang nakatatanggap ng ayuda mula sa LTFRB. Ayon sa Quezon City Tricycle Regulatory Division, isinumiti nila sa LTFRB ang pangalan ng lahat ng mahigit 23,000 na rehistradong tricycle driver sa lungsod. Pero ang makakatanggap lang ayon sa pahayag ng Land Bank of the Philippines ay mahigit 10,300 na trike drivers na para na sa buong Metro Manila, Ilocos Region at Central Luzon. Marami pa rin po yung nagtatanong talaga na wala pa po sila natatanggap. Well, hindi rin po namin siya masagot kasi nga po ito ay programa po ng national government. Ang LTFRB naman, pinuproseso pa raw ang lahat ng isinumite sa kanilang pangalan. Yung mga naproseso naman pero wala pa ring ayuda, paliwanag ng LTFRB. Ang usapan is ida-download yung perang yun sa LGU and then through the Land Bank, ibibigay po itong perang ito. Ang reason lang ho naman ho kaya nadidelay ho is kung minsan ho yung address ng tao or yung mga members po ng isang cooperative ng tricycle ng mga TODA hindi po tumutugma doon sa binibigay na data sa amin. Kung sugi ka naman ng EDSA Bus Carousel at iba pang libreng sakay, good news dahil sa 1.285 billion pesos na laang pondo para rito. We will stretch the fund para maiabot ho yan hanggang July or August. Kapag naayos ng lahat, posibleng magsimula na ngayong Pebrero ang libreng sakay dito sa EDSA Bus Carousel. Noong nakarang taon, umabot daw ng halos 165 million ang nakinabang sa libreng sakay program dito. Kaya naman pipilitin daw nilang maibalik ang programa, lalo pat halos lahat nagtataasa na mula pagkain, tubig, kuryente at pamasahe. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Simula bukas, wala na munang mabibiling sibuyas sa mga Kadiwa Store kung saan ibinebenta ito ng mas mura. Ang dahilan sa pagtutok ni Mariz Umali. Inabutan namin nagkukumahog ang mga mamimiling ito sa pagkuha ng mabibiling sibuyas. Lagi kasing ubusan ang tinda sibuyas dito sa Kadiwa Store sa mismong tanggapan ng Department of Agriculture na nasa 170 pesos lang kada kilo. Kaya kahit sobrang liliit na, binibili pa rin. Kailangan sa palengke 500, halos ganito rin. Dinayo rin ang ibang mga Kadiwa Store sa Malate at sa San Juan.
Ang kaso ayon sa Department of Agriculture, huling araw na muna ngayon ang pagbebenta ng sibuyas sa mga Kadiwa store. Napaso na raw kasi noong December 31, 2022 ang Memorandum of Agreement ng Department of Agriculture sa Food Terminal Incorporated na siyang kinontrata nilang mamili ng sibuyas para sa Kadiwa store. At dahil hanggang ngayong araw na lang daw ang stock nito, kailangan na rin daw munang itigil ang pagbebenta nila ng murang sibuyas. Bukas wala muna, no? Because we have to make sure that if we have to have a supplemental MOA, then everything has to be in order para po we start the second cycle. We are exploring all options kasi kung ano yung makakabuti, no? Ano yung kung saan we will have the onions, the soonest, and the most prudent way. No? Sayang naman, mas maganda kung palaging meron para yung mga tao po ay nakakatipid sa pamimili, nakakabawas sa mga gastusin. Ang tanong, wala na rin bang mabilhan ang sibuyas sa mga sakahan kaya kailangan ding itigil na muna ang pagbebenta sa Kadiwa? Marami po tayong sibuyas sa bukid ngayon, oo. But it's just that yung ating engagement with them is something that will be covered by a supplemental MOA even before we do a second rollout. Sa ngayon ay hinihintay pa ng DA ang inventaryo mula sa FTI pero lumalabas na wala pa raw kalahati ng dinownload na pondong 140 million pesos ang nagastos ng FTI. Tinitignan din ng DA ang presyuhan ngayon sa farm gate na nila ay mas bumaba na dahil dumarami na ang ani. Panibago namang kargamento ng mga smuggled na pula at puting sibuyas na nagkakahalaga ng mahigit 150 million pesos mula China ang nasabat ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port. Nakakonsign daw ito sa Seaster Consumer Goods Trading at idineklarang fish balls. Maharap sa kasong kriminal ang consignee nito. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, magiging maulan pa rin bukas sa malaking bahagi ng bansa dahil sa low pressure area at amihan. Huling namataan ng Pag-asa ang LPA 130 kilometers east ng Hinatuan, Surigao del Sur. Mababa pa rin ang tsansa na maging bagyo ito sa ngayon pero patuloy itong magpapaulan sa Visayas at Mindanao. Batay sa datos ng Metra Weather, maulan sa malaking bahagi ng Visayas mula umaga bukas. Posible ang malalakas hanggang katamtamang ulan, lalo na sa Eastern Visayas. Sa Mindanao naman, sa bandang tanghali magsisimula ang ulan sa ilang lugar. Pagdating ng hapon, mas malawak na ang pag-ulan. Posible ang matitinding ulan sa ilang lugar sa Caraga at Davao regions. Amihan naman ang umiiral ngayon sa Luzon ayon sa Pag-asa. Mula umaga bukas, may mga pag-ulan sa ilang lugar sa Luzon, lalo na po sa Southern Luzon. Maari po yang magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Metro Manila, maging I am ready sa posibilidad ng thunderstorm. Dahil din sa amihan, nakataas ang gale warning ng Pag-asa sa eastern seaboard ng bansa. Delikado po para sa maliliit na sasakyang pandagat na pumalaot doon. Mga kapuso, alam nyo ba na may sarili at native breed ng aso dito sa Pilipinas? At hindi yan yung mga aspin ha, kundi mga asong gubat o Philippine Forest Dog na isinusulong ng maging opisyal na dog breed. Nakatutok si Lay Alvin. Pamilyar tayo sa iba't ibang breed ng mga aso mula sa ibang bansa na isinasali pa sa mga international dog shows. Pero alam nyo ba na ang Pilipinas mayroon ding native breed na iba pa sa tinatawag na Aspin o asong Pinoy? Yan ang mga Philippine Forest Dog o asong gubat na tinatawag din ng ilan bilang witch dogs. Mataas sila tumalon, mahaba at matutulis ang mga kuko, patulis ang mga tenga, at maitim at tila striped ang balat. Yung kanyang kuko, nagsashed every year. Hindi ginagawa ng mga aso yun. Ang tawag nila dyan, witch dog kasi napakahusay daw niya mga kiyat. So kasi nga ginagamit siya ng mga katutubo kasama sa paghahunt. So naghahunt sila ng mga bayawak, naghahunt sila ng... So ang husay niya mga kiyat sa puno, kasama na rin doon yung kulay. Ang kulay niya na-recognize brindle o yung parang tigre. Kaya ang isang pangalan din yan, tiger dog. Hindi pa officially recognized bilang breed ang Philippine Forest Dog. Inihahanda na raw ang mga dokumento at ebidensya na isusumite sa FCI, ang ruling organization ng mga national kennel clubs sa buong mundo. Ang Pilipinas kasi among all the other countries na mga nag-aaso, ang walang
recognized native breed. It's really for bragging rights. Kasi nakaka-proud na masabing merong sariling lahi ng aso sa Pilipinas. Sa Sabado, formal na ipakikilala ang Philippine Forest Dog sa idinaraos ngayong Philippine Circuit, isa sa mga inaabangang dog show sa Asia. Mas maganda ngayon, meron tayong sarili na from the Philippines. I'm grateful dahil kahit papano, di ba, mas maganda rin yun na meron tayong local na may papakilala sa not only just all over the world also, di ba? Ang Philippine Circuit ngayong taon daw ang may pinakamaraming entries na nasa mahigit 8,000. 2,500 daw dito galing pang ibang bansa matapos ang 2 taong hindi na idaos ang tanyag na dog show dahil sa COVID pandemic. Para sa GMA Integrated News, Leigh Alves, nakatutok 24 oras. Up next, Bea Alonzo makakatambal ulit ang isang dating ka-love team. Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 oras. Hi, baby. Hello, Leo. Real talk, don't make reckless decisions. Nakunan tayo ng lalaki sa may ilog. Paano pag kumalat yun sa social media? Di matutupad na yung dream kong maging sikat na influencer. Ang nakikita mo online, pwedeng ibang-iba in real life. Siya lang nagbibigay ng time sa akin. Siya lang nakakaintindi sa akin. Bitawan mo! Ano ba? And I have to learn that the hard way. This is Elijah Alejo bilang ang bunsong si China. Underage World Premiere January 16, 4:25 p.m. Nang madungisan ang kanilang kamusmusan, sunod-sunod ang naging kamalasan. Ako na po ng ganito, madam. Hindi ko po kaya. Huwag magtiwala sa mga nakaka-chat ninyo. Bitawan mo! Ano ba? Ano pinagkaiba mo sa chismoso dyan sa labas, ha? Ate! Ate! Kagaya ka rin ng iba. Maamo mo ka, pero magnanakaw ka rin pala. You low-life creature! Underage World Premiere January 16, 4:25 p.m. Nagmahal ng todo, pero sa uli, matagal na palang niloloko. Marami sa inyo, kwento rin ito. Di ba nga, it's a prank. Ako ang babaeng muling mag-aahon sa sarili. Samahan niyo akong talunin ang masakit na nakaraan. Humandang mapaibig sa isang magandang dilag. Ito ang pagbabagong bihis ng ating hapon. So gusto namin sana maturuan sila ng basic math, basic reading, Filipino lalo na, at ng history natin. So we provided books, learning materials, school supplies for the community to use. Magulang, nag-sumikap na makapag-aral yung aking mga anak. Kasi mahirap masabihan, ma'am, na dukha, mahirap pa lang, wala akong pinag-aral. Kailangan maraming batang matuto, kailangan maraming nanay ang matuto sa pag-aaral.
pag-aandar ng isang guro para ganahan sa pagre-review ang kanyang mga estudyante. Tinutukan po yan ni CJ Torida ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Not your ordinary classroom setup dahil ang klase dito sa Quebiawan Integrated School sa San Fernando City, Pampanga, ginawang game show kung saan ang game master ay ang guro. At ang mga kalahok, mga estudyante. Ito ang naisip na pakulo ng 28-year-old public school teacher na si Clinton Miguel para i-review ang kanyang mga estudyante para sa kanilang periodical test. Yung unang quiz po nila, ang daming bumagsak, like 3 lang po yung pumasa out of 41 students. So naisip ko po na I have to do something for these learners para mas ma-attract po sila na mag-aral na mabuti. At the same time, mapataas or ma-improve yung kanilang mga scores. Sa game show, mahahati ang klase sa 2 grupo. Tatawag ang guro ng pares ng estudyante maglalaban sa gitna. Magtatanong ang guro sa mga estudyante na mga paksang kaugnay sa mga napag-aralan. Ang estudyante makakakuha ng tamang sagot ay magkakaroon ng puntos. Gamification o gamified language of teaching ang tawag sa estilo ng pagtuturong ito. Enjoy na enjoy ang mga estudyante habang nagre-review. Tumaas pa nga raw ng 50% ang turnout ng kanilang periodical exam. It's really my passion to teach. That's why lahat ng mga salary ko ini-invest ko sa paggamit or sa mga magagamit ko sa pagtuturo ko para mas ma-improve pa at the same time para mas makapag-innovate pa ako in my teaching po. Para kay Teacher Clinton, hindi dapat mapako ang mga guro sa mga tradisyonal na paraan ng pagtuturo at humanap ng mga makabagong paraan para lalong mahasa ang kaalaman ng mga kabataang Pilipino. Para sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, CJ Torida, nakatutok 24 oras. Walang destabilization, pero pag-amin ng bagong AFP Chief of Staff, may mga tanong ang mga sundalo kaugnay ng 3-year fixed term ng AFP officials na itinakda ng isang bagong pasang batas. Opinyon naman ng bagong Defense Secretary Carlito Galvez Jr. Pwedeng mauwi ito sa mabagal na promotion at demoralization. Nakatutok si Chino Gaston. I'm very happy to be back at GHQ at a higher capacity as the Secretary of National Defense. We are so happy that we have a very smooth transition. Ganito nilarawan ni Defense Secretary Carlito Galvez Jr. ang pagpalit niya kay dating Defense OIC Jose Faustino Jr. Sabay pa nga kung itutuloy ang plano ng huli at pananatilihin ang mga itinalagang opisyal sa DND. Binanggit niya yan matapos pulungin ang mga matataas na opisyal ng AFP at DND sa unang niyang Joint Command Conference bilang Defense Secretary. Unang direktiba niya, alinsunod sa utos ng Pangulo, panatilihin ang territorial integrity at tapusin ang nalalabing rebelyon sa bansa. Kasabay ng asiwa sa Command Conference si AFP Chief of Staff General Andres Centino na wala raw alam kung bakit siya ibinalik para palitan si dating AFP Chief Lieutenant General Bartolome Bacaro. Noong nakaraang linggo lang daw niya yan nalaman nang ipatawag siya sa Malacanang para manumpa. When I relinquished command of the AFP last year, I accepted the order of the President and waited out for my retirement. And again, when I was appointed, I just had to accept. Sa 4 ng Pebrero nakatakdang magretiro si Centino. Pero di pa raw malinaw kung makikinabang siya sa bagong 3-year fixed term ng AFP officials na itinakda ng kapapasalang na Republic Act 11709. May mga tanong raw ang mga sundalo kaugnay nito, bagamat di raw totoo ang mga usap-usapang destabilisasyon. Alam mo kung mayroong bagong batas, yung pag-implement nito, meron of course when implementing these, may mga birth pains. I mean, there are usually questions as how this should be implemented. Personal na pananaw naman ni Galvez, may mga kailangang ayusin sa batas, partikular ang pagbibigay ng fixed term sa commanders ng major area commands kung saan isang 3-star rank ang commanding general. Kung 3 years ang area commander, makakaroon ng tinatawag na stagnation sa
ladies and gentlemen, ang organization ng armed forces is very dynamic. Pagka nag-stagnate yung tinatawag natin yung promotion cycle ng armed forces, there is demoralization. May mga gumugulong na banukala sa mababang kapulungan na layong amyendahan ng batas at bawasan ang dami ng mga may fixed term sa AFP. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 Oras. May makakabalik tambalan si Bea Alonzo ngayong 2023. Isa lang yan sa mga bigating collab ng GMA Network at ng video streaming app na View. Makichika kay Nelson Canlas. Matapos ang 2 dekada, balik tambalan sina Kapuso drama king Dennis Trillo at Kapuso star Bea Alonzo na alam nyo bang ipinares bilang love team nung simula ng kanilang showbiz career? Magsasama silang muli sa Love Before Sunrise ng GMA Entertainment Group. This is a reunion. Even before I moved to GMA, nire-request ko na talaga na makatrabaho si Dennis. And finally, nag-align yung stars and finally we'll be working again. Sobrang looking forward sa mga mangyayari, sa mga eksena na gagawin namin at dun sa show na gagawin namin. At excited ako dun talaga. Ang proyekto, isa lang sa mga in-unveil na collab ng Kapuso Network at ng leading pan-regional OTT video streaming service na View. Bago ang Bea Dennis Project, ay ikinasana ang The Right One ng GMA Public Affairs na pangungunahan ni Bianca Umali at Ruru Madrid. This will be an exciting journey for the both of us. And the fact that we are part of the very first collaboration of GMA and View, it's an honor. And syempre, nakaka-pressure. To be honest, nakakaba. Dahil first project namin together ni Bianca. At the same time, parang medyo mataas ang expectations. Excited sa contract signing ng collab kanina ang lahat. Lalo na sina Senior Vice President for Programming, Talent Management, Worldwide and Support Group, and President of GMA Films, Attorney Annette Gozon Valdez. Senior Vice President for Entertainment Group, Lilibet Rasunable. First Vice President for Public Affairs, Nessa Baldelion. Deputy Manager for View Philippines, Vinci C. Kia. At Head of Content Partnerships of View Philippines, Garlic Garcia. This is the first time that we're partnering with View, and we're very happy about it because we can bring our content to a wider audience. Very, very happy and proud that we opened 2023 with a partnership with View for two very important titles. We've been working on this for a long time, 3 years coming. We've got 2 great titles with a great cast and really talented celebrities. We believe that GMA has such a unique way of telling stories that we're so happy to be able to bring this to the View platform. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.